Hindi yan lobster, hindi rin sugpo o ulang. Pero ang lasa ng crayfish, mas malinamnam. Para siyang pinaghalong crab na may hipon, tas mas mataba siya sa kanila kasi mas malaman, ganun. Interesting po yung lasa. Simple pero may pagkasosyal yung dating. Mas earthy yung kanyang lasa. So, hindi siya nakaka-overpower pero alam mong babalikan ng lasa. Naglalaro sa 2,500 to 3,000 pesos ang presyo ng 1 kilo ng crayfish. Kaya hindi araw-araw makikita sa hapagkainan. Kaya ang ilan, inaalagaan ng mga ito bilang pet. Tulad ng Mr. Nigel na si Ronald noon. Pinagawa ko tong pan para tambayan lang. Ang unang nakalagay dyan ay koi. Tapos nilagyan ko siya ng tilapia. Then napansin ko na namamatayan ako ng mga alaga. Na-browse ko sa social media, nakita ko doon na may crayfish. Madali daw alagaan. Pwede mo siyang iwanan lang eh. Kahit yung mga tuyong daon ng saging, pwede mong iwan doon. Kakainin nila yon. Naglabas lang ng 700 pesos si Ronald para makabili ng 3 pirasong crayfish. Isang male at saka 2 female. Kaya siya tryo. Bumili rin ako ng ref tub, 50 pesos sa junk shop. Makalipas ang 2 buwan, napansin daw niyang buried o buntis na ang isang female crayfish. Pero ang pagkakaroon sana ng craylings o mga anak nito, napurnada bigla. Napapadami yung aking chicken feeds. Pag sobrang dami na nilagay mo pala, tapos hindi nila naubos, parang napopoison yung tubig. Nagkakaroon ng ammonia, mas mataas. Namamatay nga yung mga craylings gawa ng sa water quality. Inaral ko itong pag-aalaga ng crayfish, like 6 months trial and error. Kalahating taon ang inabot para makagawa sila ng sistema para masigurong kalidad ang tubig ng kanilang mga crayfish. Ito yung DIY filter namin. So ang ginagawa nito, hinihigop niya yung tubig na galing dun sa pond, papunta dito sa first na container. Meron siya mga Japanese mats kung anong pwedeng i-filter. Tapos dumediretso siya dito. Then pupunta na siya pabalik dun sa pond. Malinaw na siya.